pag-ibig sa bayan at paalam, ang dagat at kailaliman, saganang pagkain at pangiisdaan, ang tubig na bughaw sa lalim niyan. Siya'y panlinis sa lupang katawan. Mahalin ang bayan saan man maglakbay. Ipagtanggol ito sa dayuhang kaaway. Gawin itong mabuti at maging malaya upang manatili ang inang dakila. Ang kamusmusan ko kung gunitain, halaman at bundok, yaman at bukirin, na pawang nagdulot galak sa akin, ay inaruga mo bayang ginigiling, ngunit marapat din na pupurihin sa paghahari mo nitong lupain, sapagkat malinaw na nagpatanto na dito ay sapat na wala nang hihigit pa. Ihandog ang buong pag-ibig at hanggang may dugo'y ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid. Ito'y tadhana at tunay na langit. Paalam na sinta, tanging kaulayaw. Katuwaan ko'y tagaibang tanaw. Paalam sa iyo, mga minamahal. Sa kamatayan, ganap na kapayapaan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda, o mas kilala nating Jose Rizal, ay ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Siya ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso. Pepe ang naging palayaw sa kanya ng kanyang pamilya at kakilala. Ang edukasyon ang naging pangunahing prioridad ng pamilya Mercado, kung kaya sa musmus na gulang na 3 ay marunong na siya ng alpabeto. Noong mag-5 taong gulang ay marunong nang magbasa, sumulat at gumuhit. At sa kanyang 8 taong gulang, naisulat niya ang isang tulang pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ang tema ng tula ay umiikot sa pagmamahal sa sariling wika. Rito ay matatandaan nyo ang mga katagang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Noong mag-16 na taong gulang ay nakapagtapos na siya ng Bachelor's in Arts with Highest Honors o Sobresaliente sa Ateneo de Manila. Matapos nun ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong medisina sa pamantasan ng Santo Tomas. Ito ay sa paglalayong pagalingin ang kanyang inang may katarata. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Spain at nakakuha ng lisensya sa medisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Maliban sa medisina, mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Isa siyang makata, manunulat at nobelista. Alam niyo rin ba na si Rizal ay isang poliglota? Or sa Ingles ay polyglot? Ito ay ang kakayahang magsalita, sumulat, gumamit at umintindi ng iba't ibang wika. Si Rizal ay nakakaunawa ng 22 mga wika. Naging matinding kritiko ng mga Kastila si Rizal sa mapayapang pamamaraan. Gamit ng kanyang mga sulat at artikulo ay inilantad niya ang mga korupsyon at maling pamamalakad ng pamahalaan at mga pari ng Espanya. Nilikha ni Rizal ang kanyang 2 obra, ang Noli Me Tangere o Touch Me Not na nilimbag sa Berlin, Germany noong 1887 at ang El Filibusterismo o The Reign of Greed na nilimbag sa Gent noong 1891. Maraming mga Kastila at mga edukadong Pilipino ang nagalit sa kanyang mga isinulat dahil sa simbolismong pinapakita nito. Kritikal ang mga nobelang ito sa mga praileng Kastila at sa kapangyarihan ng simbahan.
Bilang pinuno ng kilusang propaganda ng mga Pilipino sa Espanya, nagsulat si Rizal ng mga sanaysay, tula at editorial sa pahayagang La Solidaridad, kung saan ginamit niya ang sagisag na panulat na Di Masalang. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina noong July 3, 1892. Ito ay isang samahan na nagnanais na maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Nasangkot si Rizal sa mga gawaing rebelyon at noong July 6, 1892 ay ipinakulong siya sa Fort Santiago at matapos ay ipinatapon sa dapitan. Pagdating ng July 7, 1896, binuo ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio upang ipagpatuloy ang revolusyon laban sa mga Kastila. Para maiwasan ang pagkakasangkot sa revolusyon, ay hiningi niya ang pahintulot kay Gobernador Ramon Blanco upang magtungo sa Cuba at magsilbi bilang isang army doctor. Siya ay muling ibinalik sa Fort Santiago upang kaharapin ang paglilitis ukol sa mga paratang sa kanya. Sa kanyang mga huling sandali sa piitan ay naisulat pa niya ang kanyang tulang Mi Ultimo Adios o ang huling pamamaalam. Si Dr. Jose Rizal ay namatay sa Bagong Bayan umaga ng December 30, 1896. Bilang komemorasyon at paggalang sa kabayanihan ni Rizal, ay patuloy nating ginugunita ang pag-alala sa kanya tuwing sasapit ang December 30. Matatagpuan din natin ang kanyang dambana sa Rizal Park sa Maynila, na mas kilala na ngayong Luneta Park. Hindi lamang sa ating bansa binigyang parangal ang bayani, ngunit pati sa ibang dako ng mundo. Tunay ngang kahanga-hanga ang ipinakita ni Rizal upang gisingin ang ating kamalayan at ipaglaban ang sarili nating bayan laban sa mga dayuhan.